eto ha, tested and proven ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso comedy genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre, na-alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Kaya agad gumawa ng vlog ang comedy genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung ano ang gagawin niya kasi pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng aksyon at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng legal action. Sa deepfake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng telebisyon at radyo ang kaparehong endorsement? Kunwari, nanonood ka lang, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo, kung hindi mo naman ine-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. Ngayon, kung tingnan mo, ay parang may kakaiba. Fake din ang mga videong ito na ginamit sina 24 Oras anchors Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukhang nag-iendorso ng mga investment, kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagnenegosyo. Ang Kapuso anchor at reporter na si Maris Umali, ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video, nagsampa na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo, naapektuhan din dahil ang feeling nila yung credibility ko ay puros nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, akong mabuntungan nila. Ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagrereklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng mga peking endorsement. Bukod sa mga telco, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga social media platforms para agad ma-block ang mga peking endorsement na ito. Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, geolocking. Yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively eh. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, hindi nga raw malayong dumating ang panahon na mga eksperto na lang ang makapagsasabi kung peke o hindi ang isang video o litrato. Kaya mahalagang suriin at pag-aralan ang mensaheng nakapaloob dito. Huwag agad maniwala at ugaliing i-double check kung totoo o hindi ang inyong nakikita sa social media. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.